Paano gumaling ang isang binata sa cancer sa kulani? Ito po si Dennis Gorospe, taga Muñoz, Nueva Ecija, na confined po siya sa Baguio General noong December 2018 at pina-ultrasound po siya sa Baguio General noong January 2019 at nakita na meron po siyang maraming bukol sa atay at sa mga kulani po na malapit po sa atay. Kaya siya po ay diniagnose ng liver cancer stage 3. Mas lumala po yung kanyang kondisyon kaya noong March 2019 ay CT scan naman po siya. At nakita po na hindi lang po nasa atay ang mga bukol kung hindi meron na din po sa baga, sa spleen, sa buto at mga kulani. At meron na din pong tubig ang kanyang baga kaya diniagnose naman po siya ng stage 4 cancer. Pinauwi po siya at in-advise po na dalhin po sa Manila for further treatment. Dinala naman po siya sa akin noong March din na yon, 2019. Hindi na po siya makabangon kaya ako po ay pumunta sa ambulansya para po siya ay kausapin at gamutin. Nung nireview ko po yung kanyang laboratory ay tingin ko po ay hindi po siya stage 4 cancer kung hindi meron po siyang lymphoma. Ito po yung cancer sa mga kulani. Binigyan ko po siya ng dietary advice, mga supplements at saka mga injectable nutrients at sinunod po niya ito lahat for 3 months. Saka po kami nagpa-ultrasound ulit. Naging normal na po ang size ng kanyang atay at kumonti na din po ang mga bukol sa atay. Nawala na din po yung mga bukol sa kulani, sa baga, sa spleen at saka sa kanyang buto. At since napakalaki na po talaga ng improvement, doon pa lang po sa kanyang ultrasound at pati din po sa kanyang itsura physically, kaya pinatuloy ko na lang po yung gamutan niya sa bahay. Ito na po ang pinaka-latest picture ni Dennis na kinuha lang niya just a few days ago. Tunghayan po natin ang mensahe ni Dennis para sa atin. Ako po pala si Dennis Grospe. 23 years old po ako nung ako po ay na-diagnose po ng liver cancer, stage 3. 3 months po ako nagamutan po at ganyan pong mga product na aking sinunod po na pag-inom. At ganun din po sa mga pagkain na aking pong sinubaybayan po na maging healthy po ang aking katawan. At sa kalukuyan po ngayon ay 27 years old na po ako na cancer-free. Ako po ay nagpapatuloy po na umiinom po ng natural po na gamot na galing po kay Dr. Shanita. Paano ko po ba ginamot si Dennis? Actually po, napakarami pong protocols na ginagamit po ng iba't ibang doktor. So, nandyan po yung intermittent fasting, ketogenic diet, paleo, Wahls protocol diet, Mediterranean diet. Pero ako po, pag mga cancer patients, ang ginagamit ko po ay yung alkaline diet. Bakit alkaline diet? Ano po bang meron dyan? Nabubuhay po yung ating cells pag alkaline po yung ating pong environment. Pag nagiging acidic na po yung ating environment, ay doon na po nagsisimula ang sakit. At pag mas bumababa pa po yung acidity na yan, ay doon po nagtithrive yung mga cancer cells. Ano po bang ibig ko sabihin dyan? Bagong-bago po yung kotse. Tapos yung makina po, binuhusan po natin ng asido. Ano po mangyari doon sa makina? Di ba kakalawangin po yun? Di ba hindi na po din yun aandar? Ganon din po yung ating katawan. Pag masyado na pong acidic yung ating katawan, hindi na po gagana yung iba't ibang mga cellula sa ating katawan. So pati po yung organs natin ay hindi na rin po gagana yan. At pag masyado na pong acidic yung environment, yung area po na meron po yung acidity na yan, ay unti-unti po yung namamatay. Kaya kung nakakita po tayo ng breast cancer, di po ba, nabubulok po siya, no? Ganon po ang nangyayari kahit sa loob, nabubulok po yung tissue pag nagkakaroon po ng cancer cells. So, bakit po nagkakaganon? Kasi ito kasi mga cancer cells, they thrive in an acidic environment. Pagkain po nila yan, kaya mas mabilis po sila mag-multiply kung acidic po yung environment. Kaya po ako, ang ginagawa ko po talaga sa aking mga cancer patients, ay tinatry ko po na i-reverse yung acidity. It is really very difficult to reverse the acidity kasi unang-una, yung byproduct lang po ng metabolism po natin, no? Yung acid po yung mga byproducts po niya. Kaya nga po, para ma-achieve po yung alkalinity na yan, napaka-strict ko po talaga when it comes to diet. So, plant-based po talaga, no, yung akin pong binibigay sa pasyente. At hindi lang po na basta plant-based. Ako po talaga ay nagsasuggest na
mas okay po kung fresh talaga ito, no? Hindi niluluto. Kasi pag once niluto na po natin yung mga gulay na ito, may mga iba na po talagang sustansya na nawawala. Katulad na lang halimbawa ng mga heat-sensitive vitamins. Pati enzymes po, nawawala po yan. Kaya para talaga makakuha tayo ng maraming sustansya, mga phytonutrients, enzymes, vitamins, and minerals, ay kailangan po talaga na fresh kakainin po. And it should be 80% na alkaline, 20% lang po yung acidic na mga halaman. Ano-ano ba yung mga acidic na halaman? Yung mga beans, grains po. Honey is also acidic. Prutas, acidic din po yan. Tsaka yung mga iniinom po natin, no, ay kailangan po talagang alkaline yan. So, kailangan po yung water na iinumin ng pasyente ay meron po yung mga minerals na nilalagay o kaya ay spring water o kaya coconut water. I-infuse po natin yan ng mga pipino ba ngayon, lalagyan po natin ng slices of melon, lalagyan po natin ng lemon, calamansi. Kaya din po, nagbibigay din po ako ng mga supplements, high dose po talaga siya. Para po mas maging alkaline po yung pH po ng katawan. Kasi yung mga gulay at prutas ngayon ay hindi na po kasing rami ng sustansya ng mga gulay at prutas noong unang panahon. Tapos po ay meron pa po mga injectable nutrients talaga para talagang ma-alkalinize po yung katawan. Tsaka alam niyo po ba, na itong alkaline diet ay hindi lang naman ito maganda para sa cancer, no? Maganda din po ito sa kahit anong sakit. Kasi tandaan po natin na pag mataas po yung pH ng ating katawan, mas alkaline po yung ating katawan. Mas marami din pong oxygen yung ating katawan. Kasi po, hydrogen always carries with it oxygen. Di po ba yung H2O, H2O2? Ngayon, maganda ba na oxygenated po yung ating katawan? Of course naman po. Kasi pag may oxygen, nakakahinga po yung ating cells. At pag huminga po yung ating cells, syempre po, mas gagana po yung ating pong organs.